Sinabihan kong tanga ang friend ng asawa ko kaya nagalit siya at sinabuyan ako ng tubig sa mukha. Hello, Adventure. Pag lalaki pala ang nagsabi ng totoo, hindi ka lang mapapahiya, may libreng shower ka pa. Kaya ngayon, mas safe pang uminom na lang ng kape kaysa magbigay ng opinyon. Tawagin nyo na lang ako ang Dakila, 38 years old. Married na ako sa asawa kong si Perlas, 34 years old at may 3 kaming anak. Kakalipat lang namin sa isang subdivision dito sa Dasma dahil mas malapit siya sa work ko. Tahimik naman yung lugar at malapit sa lahat. Walang mga chismosa at mababait ang mga kapitbahay. Isa sa mga kapitbahay namin na naging close agad ng asawa ko, si Diwata, 40 years old. Single si Diwata at walang anak. Mabait naman siya, magaling magluto, mahilig mag-bake at sobrang daldal. Kahit anong topic ang ibato mo, may ambag siya. Hindi ko pinapakialaman ang friendship nila ng asawa ko. Girl bonding nila yon. Ako, support lang sa gilid. Kahapon, nagkayayaan sila ng asawa ko. Magtagaytay picnic tayo ng family mo, sabi ni Diwata sa asawa ko, para makalanghap naman tayo ng fresh air. Game naman ako kasi kotse ni Diwatang gagamitin. Driver lang ako. Bago kami pumunta sa Tagaytay, nagluto ang asawa ko ng kanin at desserts. Ang ambag naman ni Diwata ay ulam. Excited pa naman ako dahil ngayon lang ulit kami magkakapag-picnic sa Tagaytay. Pagdating namin, naglatag agad kami ng picnic mat. Inayos ang food tapos konting kwentuhan about sa life at random stuff. Hanggang sa naging medyo personal na yung usapan ng asawa ko at si Diwata. Friend, curious lang ako kasi ang ganda mo naman, bakit wala ka pa ring asawa? Tanong ni Perlas. Napangiti lang si Diwata at sinabi niya, you know naman, ang hirap makahanap ng matinong lalaki nowadays. Lahat ng ex ko, cheater, nakakapagod na. Pero you still date? Tanong ulit ng asawa ko. Oo naman, I'm still trying, sagot niya. Doon na ako naging attentive. Nakikinig lang ako habang kumakain. Nabanggit ni Diwata yung tinatawag niyang love strategy. Sabi niya, ganito kasi ang ginagawa ko ngayon. Nakikipag-date ako, nakikipag-flirt, pero minsan gino-ghost ko sila. Para if ever gusto talaga nila ako, hahabulin nila ako. Nagkatinginan sila ni Perlas, habang ako hindi ko napigilan tumawa. Sorry, sabi ko, pero stupid idea yan. Excuse me? Sabi ni Diwata. Sabi ko sa kanila, kaya ka hindi makahanap ng matinong lalaki kasi yung matitino, they respect boundaries. Hindi sila maghahabol kung obvious na ayaw mo sa kanila. Ang hahabol lang dyan, yung mga may issues na lalaki. Yung idea na yan, tanga talaga. Ayun na, hindi pa ako natapos sa sermon ko, binato na ako ni Perlas ng baso. Hindi tumama pero message received. Lumapit sa akin si Diwata. Dakila, sabi niya. Way ko yan para protektahan ang sarili ko. Hindi na ako tanga. Pagod lang ako. Then boom! Sinabuyan ako ng tubig sa mukha. Basang-basa yung ego ko, hindi lang yung damit. Buti na lang, may CR sa malapit. Nagpalit ako ng damit agad. Pagbalik ko sa kanila, iba na ang hangin. Halatang bad trip na ang asawa ko. Hindi nila ako pinapansin. Let's go home, sabi ng asawa ko. Buong biyahe pa uwi. Walang usapan. As in, dead air. Pagka-uwi at pagpasok namin sa bahay, saka nagsalita si Perlas. Nasa bahay naman na tayo. Sasabihin kong I agree with you. Pero hindi mo kailangan sabihin yon ng ganun kaprangka sa harap ng kaibigan ko. Medyo may pagka-plastic din ang asawa ko ah. Mas mabuti kayang maging prangka. Pero sige, lesson learned. Hindi na ako makikisawsaw sa usapan nila. Okay pa rin sila ngayon. Nag-usap pa nga sila kaninang tanghali. Ako, I stay out of it. Baka kasi next time, hindi na tubig ang ibuhos sa akin. Baka 1 litrong coke na ang ihampas sa akin. Lalo na, nalaman ko pa na may kadate si Diwata ngayon. 27 years old na binata. Well, good luck sa love strategy niya. Real talk lang sa kanya. If someone truly likes you, hindi mo kailangang pahirapan para lang patunayan yon. At kung kailangan ka pang habulin, maybe it's not love. It's just a game you choose to play. Hindi mo na kailangan magpaka-mysterious villain para lang habulin ka. Hindi ito audition ng drama. At kung ang strategy mo ay mang-ghost, baka hindi ka nila hinahabol. Baka tinulungan mo lang sila maka-move on faster.